Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa bawat isa. Ito pong yung kapatid Rebrita Bautista ng CRC Maine na inyo pong makakasama sa ating tinapay mula sa langit, ating pang-araw-araw na debosyon na salita ng Diyos. At sa umaga pong ito, ang mensahe bigay sa atin ng Panginoon ay matatagpuan sa Joshua 22 verse 10 na may pamagat po na the incident of the altar of Jordan. Ngunit bagong lahat, tayo po muna imanalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa araw-araw na biyayang aming nasusumpungan sa pag-aaral na iyong salita. Sa umaga pong ito, hinihiling namin muli ang pagsama mo sa amin, ang iyong Santong Spirito na siyang mangunguna, siyang magbibigay kaliwanagan, kaliwan at pagtuturo sa amin. Paunahan mong iyong lingkod. Thank you for the anointing, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sa ating pagpapatuloy sa Joshua 22:10 ay sabi dito, and they came unto the border of Jordan that are in the land of Canaan, the children of Reuben, the children of Gad, and half tribe of Manasseh built there an altar by Jordan, a great altar to see. So, dalawa po yan na tribe, yung western at saka eastern. Ngayon po, ang nasa eastern side po ay itong tatlo, no? Itong tatlong tribo. Bali 2.5 kasi yung children ni Reuben, children ni Gad, at half tribe nung kay Manasseh. Nagtayo sila ng great altar, sabi doon malaking altar, para makita. Bakit nga ba mahalaga yung pagbibuild nila ito? Bakit big deal ito or mahalaga? Una, yung Eastern tribe, binild nila ito para sinigurado lang nila na unity at permanent mark na sila ay kasama bilang people of God. At pangalawa, ito ay reminder sa future generation. Yung pagtatayo nila nito ng altar ay para lang makita na ito ay pag-aalala sa darating na henerasyon, yung kanilang mga. Pangatlo, ang altar na ito na binild sa eastern side, nag-serve ito na reminder or witness of shared worship and connection to the rest of Israel. Sabihin, ito yung nagtatakda or nagpapakita as witness in the future na sila ay magkakasama sa pagsamba, may connection sila to the rest of Israel. So, sila ay nagdesisyon na gawin ito without informing yung sa western side. Kasi, malinis naman yung puso nila na para lang prepare na nila ito para sa future ng kanilang mga angkan. Pero, may lesson tayong dapat matutunan dito. So, nung nakita ng mga western tribe na nagtayo ng altar ang eastern side, ay nag-isip agad sila ng bagay, nagyerahin agad etong eastern side. Ito yung mga Israel dito sa western side. Ang nakita natin dito, hindi muna nag-isip. Gusto nila gyera agad. So, anong lesson ang makikita natin dito? Una, don't jump into conclusion. Yung western tribe, nag-prepare agad ng war. Hindi pa nila naririnig kung ano yung parte or side ng eastern side. At nagtipon sila dun sa Shiloh at makikipagdigma na sila dun sa eastern side. At yung lesson dito is poor communication led to war. Pagka mahina ang communication, gera agad ang nangyayari. So maging sa atin din na pagkulang sa communication, init ng ulo, away agad. So yung unang lesson. Pangalawa, mag-imbestiga ka muna. Dapat nag-imbestiga muna ang western side. Madali silang kinondemn nila yung mga taga-eastern sabi. So dapat bago ka magsalita or bago mo i-condemn yung mga tao dun sa eastern side, mga pakahalaga na kunin mo na yung facts, yung mga bagay na dapat mong malaman bago ka mag-react. Yan. So, walang investigation, basta na lang nakinondemn sila Reuben, si Gad at Manasseh. Nagalit na sila agad, no? Nag-react na sila. So, dapat nag-iimbestiga muna para malaman kung ano yung totoo. Pangatlo, direct confrontation dapat. Kailangan tanungin mo kung ano ba yung dapat na, ano ba ito, dapat malaman mo information. At, syempre, pagka maganda ang
pag-uusap, nagkakaroon ng hindi mainit na talakayan. Kasi direkta agad sa usapan At nababawasan or nawawala yung suspecha na may ginagawang hindi maganda. Number 4 ay yung unity pa rin ang manaig. Maski anong sitwasyon, kasi si Ruben, si Gad, si Manase, 2.5 tribes sila ay part pa rin ng Israel. Na ini-stress nila sa kanila sa mga western side, kasama pa rin kami. Believer pa rin kami. Sasamba pa rin kami sa Diyos na inyong sinasamba. So, ibig sabihin ay, ang lesson natin dito ay, una, huwag ka munang gagawa ng mga bagay na pag ito ay pangkalahatan, dapat alam din ng another part. Pangalawa naman, doon sa side naman na naghangad agad ng gyera, dapat alamin mo muna. Kailangan ay ka muna mag-jump into conclusion. Dapat pag-isipan mo muna kung tama o mali ba yung decision na makipaglaban agad. Dapat kinukuha din natin yung information na ano ba talaga yung nangyari, ano ba yung talagang katotohanan nito. At hindi na paligoy-liboy pa, dapat yung direct confrontation, ano yung kailangan, bakit nagkaganito, at kailangan din ay maging maliwanag ang lahat. But then again, pinakahuli, ang dapat pa rin ay unity pa rin, pagkakaisa pa rin. Tayo ay nasa iba't ibang sitwasyon, nasa iba't ibang kalalagayan. Pero bilang Kristiyano, dapat ang iniisip natin, kapakanan pa rin ng mga kapatid natin, ang unity pa rin, kailangang manaig, anumang sitwasyon meron tayo, dapat isipin natin kung nagkakamali man yung ating mga kapatid, kagaya nila Ruben, Gad, Manase, na nagtayo sila wala naman silang matamang intention, kundi prepare lang nila para sa future generation ng kanilang angkan. Pero agad silang nais igera ng western side na wala rin man pagtatanong. So dapat tayong lahat ay mayroong wisdom sa mga pangyayari. Kailangan alamin muna natin bago tayo mag-judge. Kilalanin muna natin kung ano nga ba talaga yung nararapat. At dito makikita natin, in the end, nagkaayos din naman sila. Nagpaliwanagan, ay paliwanag ng tatlong tribes, at pinaliwanag nila. Wala silang masamang intensyon, kundi preparation lang yun, a testimony. Kumbaga witness yung pagtatayo nila ng altar, na pagpapatunay lamang na sila rin ay believers. Dumating man yung panahon na wala na sila, yung mga anak nila, mga ninuno nila, nais nila kasama pa rin sila sa pagsamba doon sa lugar na yon bilang mga anak pa rin ng Diyos. Kaya sa ating conclusion, wag agad jump into conclusion. Tanong-tanong din pag may time. Kailangan tingnan natin, proactive tayo, hindi tayo basta nagagalit. Kailangan i-clarify muna natin intention natin para maiwasan din naman yung suspecha. Pero the best na dapat gawin, i-prioritize natin. Priority lagi yung peace. Yan. Kasi pag may peace, ang pakikipag-usap, yung tamang pakikipagtalakayan, pag ang purpose natin may peace, may unity sa community, anumang differences, na mayroong heartfelt devotion to God's command. Pag naisip natin may Diyos na kasama tayo at nagmamahal sa atin, ay magiging maganda ang lahat. Kaya purihin ng Diyos sa binigay sa ating mensahe, napakagandang pagnilayan na wag basta nagmamadali mag-judge, no? Kailangan pag-isipin natin kung ano ba yung gigalaw ng ating mga kapatid at iunawain natin sila. Priority natin is to trust God, sundin ang kanyang kalooban, at manatiling kapayapaan at unity sa ating lahat. Kaya tayong lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa katuroan na pinagkaloob mo sa amin ngayon. Dalangin po namin, iba't iba man yung aming sitwasyon, mga challenges. Pero sa topic na ito na aming nakita, ay napakalaki ang role ng communication. Dapat open ang communication para walang suspecha, para walang pagkakaunawaan, at kinakailangan din naman laging peace at unity ang desire namin. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming po salamat na ang lesson na ito ay dali namin sa taong 2026 na our goal is to obey you, Lord, na may love, may compassion, may unity, at higit sa lahat ay layunin mo ang magawa namin. Maraming salamat po. Sa umagang ito, dalangin din namin na aming bansa na patuloy dumadaan sa iba't ibang klaseng challenges. We pray, dear Lord, na nasa iyong kamay pa rin ang pag-asa namin. Ihantad mo po lahat ng gawang masama at maging maayos po, maituwid, upang sa ganun magkaroon ng magandang governance ang aming presidente, vice-presidente, at lahat ng nasa kabinete. Mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon, kung kaya kami po ay patuloy na umasa at nagtitiwala po sa iyong Panginoon
Panginoon. Kami po ay iyong samahan at kahabagan. Maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat po sa bawat isang nakinig, sa makikinig pa, sa kasalukuyang nakikinig. Atin po itong ibahagi sa ating mahal sa buhay, sa mga kakilala natin, friends, relatives, upang mapagnilayan din nila ang salita ng Diyos. Lubos po tayong matututo sa mga salitang ito sa araw-araw dahil ito ay binigay sa atin upang ating pagyamanin. At samahan niyo uli kami bukas sa Tinapay Mula sa Langit at kayo po ang siyang makapagsasabi na everyday is a blessing tuwing makikinig tayo ng Tinapay Mula sa Langit. Muli, itong yung lingkod, Rebrita Bautista ng CRC Main, nagsasabing God bless us all and to God be all the glory. Amen.